Umpisa ang eksena habang inatake ni Siggy ang prinsesa, ngunit madali siyang napigilan nito gamit ang kanyang mga kapangyarihan. Samantala, nauubusan na ng lakas si Siggy at patuloy na tinatanong ang prinsesa. Subalit sumagot lang ito ng malalim na pagmamahal sa planeta ang nagtutulak sa kanya na puksain ang sangkatauhan na kanyang tinitingnan bilang peste. Ang kanyang pangarap ay lumikha ng bagong Diyos upang muling angkinin ang planeta. Subalit sa kabila ng paglaban ni Siggy, patuloy siyang napapanaigan ng prinsesa, at isiniwalat na ang kanyang mga kakampi ay hindi kailanman naniwala na kaya niyang talunin ang prinsesa at ginamit lamang siya bilang isang kasangkapan. Samantala, narinig naman ni Issy si Siggy na sumisigaw at agad na tumulong si Tamaki kay Siggy. Ang eksena ay lumipat kay Kolonel na nag-utos ng pag-atras at inamin ang kanyang sariling kahinaan. Bumalik kay Siggy at napansin ni Issy na humihina na ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Subalit ipinilit ni Siggy na lumaban, ngunit nakiusap si Issy na tumigil na siya. Gustong maghiganti pa ni Siggy para kay Taoko at nakakaramdam ng pagkakasala sa mga nakaraang aksyon. Subalit sinabi ni Tamaki ang naisip niya na libangin muna ang prinsesa para bigyan ng oras si Issy na makatakas kasama si Siggy. Subalit nagpasya si Issy na manatili kay Tamaki para protektahan si Siggy at hinikayat siyang maging mas malakas. Pagkatapos nag-alok ang prinsesa kala Tamaki, at Issy ng pagkakataong tumakas na rin at ipinahayag pa nito na sa ilang minuto, magsasanib na ang mga ruins sa kanyang kaluluwa na nangangako na tuluyang pupuksain sila. Lipat ang eksena sa kolonel habang tinutulungan ng ibang mga sundalo at bigla ding dumating si Tom na buhat si Siggy. Samantala, ginamit ni Tamaki ang kanyang mga kapangyarihan laban sa prinsesa na tinutuya ang pagtatangka at gumanti gamit ang mas malakas na kakayahan. Nagawang tamaan niya sina Issy at Tamaki gamit ang isang asidikong atake. Subalit si Issy, na binuhat ni Tamaki, ay humiling na ihagis siya sa prinsesa na agad sinunod ni Tamaki, ngunit na-block ng prinsesa ang atake ni Issy at sinira ang kanyang peking braso. Naiinis sa palaging pagkatalo, nagawang sipain ni Issy ang prinsesa bago bumagsak na nagdulot ng pagdurugo sa prinsesa. Galit na galit, idineklara ng prinsesa na tapos na ang paglalaro at naglunsad ng nakamamatay na atake kay Issy na nagresulta sa isang pagsabog. Samantala, iniulat naman ng mga sundalo sa lugar nila Weisman na nawawala ang video feed at dapat agad lumipat sa satellite camera at may nakakita na ngang sundalo sa prinsesa na malapit sa kanya at lumulutang. Agad na nakiusap si Tom kay Koronel na lumikas, ngunit iginiit ng Koronel ang isang suicide nuclear bomb strike. Nagulat si Tom at tinanong kung paano nakuha ng Koronel ang nuclear buton. At sinabi ng Koronel na hindi niya mapagkakatiwalaan ang White House at agad pinindot na nga ang bomba. Subalit, pagkalipas ng ilang minuto, huli na nang mapagtanto ng Koronel ang isang pagkakamali at sumigaw ng pagsisisi dahil sa hindi pagsabog nito. Napabuntong hininga naman si Weisman at pinuna ang aksyon ng Koronel, binigyang diin ang kahalagahan ng responsableng pagharap sa mga kahihinatnan bago magdesisyon. Habang tumatalo naman si Siggy mula sa helicopter at sumigaw si Tom para pigilan siya. At tumitingin si Siggy kay Issy at sinabing hindi na niya kayang mawalan ng iba pa. Nagmakaawa naman si Issy na manatiling buhay si Siggy dahil sa katigasan ng ulo nito, ngunit habang bumabagsak, inamin ni Siggy kay Bibi na pakiramdam niya'y mahina siya at walang magawa, hindi niya kayang protektahan o iligtas ang sinuman. At sa galit, inialok niya ang sarili sa tattoo. Hinihiling na siya na lang ang kainin kesa kay Issy at agad na nga kinain ng tattoo si Siggy, subalit nawasak ito sa proseso. At nakita ng prinsesa ang pangyayari at sinabing paano nagawa ni Siggy ang ganoon sa kanyang tattoo. Samantala, napansin naman ni Weisman na buhay pa rin si Siggy at nagtanong kung ano ang nangyari. Ibinunyag pa ni Weisman na ang sanhi ng higit pang pagkamatay ng mga mahal sa buhay ay maaaring magbago sa pananaw ni Siggy. At matapos pindutin ang isang buton, nag-activate ang isang virus na nakaapekto kay Siggy. At agad na pagtanto ni Siggy na linoko siya ni Weisman habang sinisimulan siyang kainin ng source. Ipinaliwanag ni Weisman sa prinsesa na nagkamali siya sa dalawang bagay. Ang maliitin ang mekanismo ng source at ang pagbubuo ng ugnayan kay Siggy na nagbigay ng pagkakataon na kanilang kailangan. Habang nagiging halimaw si Siggy upang labanan ang prinsesa, sinabi ni Weisman na tinanggal ng tattoo source ang kanilang void armor na nag-iwan ng dalawang halimaw na naglalaban sa lakas ng loob. Samantala, sinubukan naman ng mga sundalo na barilin ang halimaw na kalaban habang nagaganap ang labanan. Pagkatapos, napagtanto naman ni Tom na walang bisa ang mga karaniwang armas laban sa halimaw at hinimok si Siggy na protektahan at iligtas ang lahat. At sa loob ng halimaw, nahirapan si Siggy sa sitwasyon, ngunit ang pakiusap ni Tom para sa katarungan ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob.
At habang nagsisimula ng lumaban si Siggy, nakita ni Izzy, habang walang malay, si Bibi na nagpapaliwanag na ang kanilang mga kaluluwa ay nagkakabit matapos lamunin ng source ni Siggy. Nagpasalamat si Bibi kay Izzy sa pagbukas ng mata ni Siggy. Samantala, sa labanan, nagawang patumbahin ni Siggy ang kalaban na ikinatuwa ni Tom. Habang nagpasalamat naman si Siggy kay Tom, na ngayon ay nauunawaan na niya ang lahat, napagtanto din ni Siggy na ginagamit ng prinsesa ang enerhiya ng araw at sinisipsip ang lakas ng kanyang mga kapatid o clone. Determinado siyang protektahan ang lahat, kaya't inatake niya ang kalaban ng walang tigil. Nagulat ang prinsesa sa kakayahan ni Siggy, at makikita naman na nangako si Kujeli na poprotektahan ang kanyang mga kapatid at tinanggal ang sakit na nararamdaman ng mga ito, ngunit bumagsak siya. Pagkatapos makikita rin na hawak na ng mga sundalo sina Lisa at Iltutmish. At habang nagpapatuloy ang laban, napansin ni Weisman na ang pagsasanay ni Siggy sa martial arts ay nagbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa prinsesang walang karanasan sa pakikipaglaban. At habang patuloy na inaatake ni Siggy at nahihirapan naman ang prinsesa sa pagdepensa, patuloy naman siyang chinicheer ni Tom at ng mga sundalo. At tinamaan na nga ni Siggy ang prinsesa ng isang malakas na suntok na nagpatigil sa halimaw ng prinsesa. Nalalong nagpalakas pa ng loob ng mga sundalo sa kanilang tagumpay. Nasiyahan si Weisman sa resulta at sinabi sa mga kasamahan na maghanda para sa negosasyon sa Amerika. At makikita naman si Siggy sa tabi ni Izzy habang iniisip ang kanyang paglalakbay at pinagdaanan, kinilala ni Siggy ang impluensya ni Bibi at tulong ni Izzy at nangakong poprotektahan ang lahat. At isang bagong karakter ang lumitaw na nag-aangkin ng walang kapantay na lakas ng kanyang militar at makikita rin ang mga klon ni Arya ay buhay pa. Habang isang bagong senaryo sa paghaharap ng mga klon ni Arya at ng grupo nila Siggy ang makikita na nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang laban. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.